Camera rolling. Camera rolling. Camera rolling. Hello mga ate! Welcome sa aming first episode of our podcast entitled Energy and Vlog. Pero before we start, mag-i-introduce muna kami na aming mga sarili. Ako, ang nagniningning ang inyong ate, Ate Star. And I'm your one and only Ate Asher. At ako pa ang inyong isang ate, Ate Cho, Ate Cho, Ate Cho. Pwede. Ay, tama. Ako naman ang atin yung paos, Ate Ed. And of course, I'll check na check, Ate Cha. At ako naman ang inyong ate na nakawig na pati ang wig kayang-kayang magsabayan sa talahan. Your Ate Cha! Ayan, kilala niyo na kami ngayon. Magkamustahan muna tayo, di ba? Kasi it's 2026, it's Yeah. start of a new year, di ba? Happy New Year! So, kamusta naman kayo mga ate? Masaya naman, no? Talagang ramdam na ramdam yung Pasko at bagong taon. Talagang parang sobrang ramdam na may halaya pa sa bilis. Kakain ko na. Ito para na kay ate kasi paus na pa ako. Totoo. Ayun na nga. Baka sobrang sigawan nila during At may pabagong wig ang ate mo. New hair, Mali ka ate. At ayun naman, syempre, kailangan, di ba, dahil New Year na, kailangan natin na magkaroon pa rin ng mga positive energy. Paano nga ba natin siya may innate sa ating sarili ngayong 2026? And speaking of energy, Ayun. that is our topic for today about Energy resources. Ayun, bago naman natin siya pag-usapan, i-define muna natin kung anong meaning ng energy resources. According kay Ayan Mami na. Google, sabi dito, energy resources are natural materials or sources kagaya ng uling, sunlight, Ayan. talagang wind, that can be harnessed to produce usable energy para sa kuryente natin. ayun. Kala natin parang wala-wala lang. Oo. Para din sa init at sa motion ng pang-araw-araw nating buhay. And it is classified into two. The renewable and Non-renewable. So, ate, umpisahan ko na to. Pero hindi mo sabihin. Ang non-renewable energy na most talagang ginagamit natin sa pang-araw-araw. Yes, ano yan, ate? Ano yung mga... Let's dive deeper. Ate, dive tayo. 1, 2, 3, go! Dive deeper. Hindi na mga ganyan. Tulad na nabanggit na alam mga uling. Ayan. Hindi ginagamit natin sa pagluluto, ate. Kayo ba? Ngayon, uling na yung ginagamit mo? Ay, hindi na ako niyan. Ate, ayoko na lang. kapag Modern inasal. Pero syempre, iba pa rin ang ihaw sa mga... Ang init ng ihaw. Tama. Ito pa ate, nagtitinda rin kami ito. Oil ate. Yan, mga non-renewable natin. Energy oil. Ang ginagamit natin sa mga gas, sa mga kotse, dyan, mga ginagamit natin Pero dyan. ngayon, talagang, ano mamahal na ng mga gas na yan? Ang daming talak ng ate. Ang galing. Diba, napakamamahal na. Pati pamasahe ate. Kaya minsan, napakasipiliin naman natin mag-commute kasi mura-mura pa, no? Tama. Kaya sa I agree. Yes, of course, pati mga natural gas nga, ate. Nabanggit mo ngayon na, ate. Ginagamit sa mga kotse. Ayoko na. Kasi according to sa page daw, 70% na ito ng ginagamit ng Pilipinas, ate. More on fossil fuel. Ay, laki. Kaya pala talaga na rin, alam mo yun, yung ozone layer natin. Kaya nga daw vulnerable tayo sa price fluctuation. Kasi ano bakit? Imported daw at sa ibang bansa pa nakukuha yung mga foreign. Kaya pala napakamamahal din talaga. Sa tingin mo ate, bakit kaya hindi natin kaya mag-provide dito sa atin, sa bansa natin, sa sarili natin? Parang kaya ni Maring Google ko at hindi ko kaya sagutin at Actually, lahat naman ng bagay posible. Oo. Sadyang nagkakaroon lang tayo ng mga bagay na nahihirapan Tama. tayo dahil... May hadlang. May hadlang. Yes. Ito nga ate, doon na gamit natin sa daily lives natin, di ba sa araw-araw ng pamumuhay natin, may mga negative ano pala yan, disadvantage. Ate! Eto na ate.
tuloy ito, tingin sa paligid nyo ate. Nakakasira ng environment daw. Yan ang una, alam mo kung bakit ate? Bakit? Yung mga coaching yan ate, kahit wala tayo yan ate. Yung mga usok yan ate, Oo, paano yan? Pollution. Di ba ate? Air pollution. Air pollution, yung tawa. Yung hininga mo, ata. Ayoko na magsalita, guys eh, di ba? Pero despite of disadvantages ate, may mga alternative pala tayo dyan. Ang ating mga renewable energy. ate. Mag-switch na ba tayo dyan ate? Tingin mo, mag-switch tayo. Hindi naman, parang nandiyan naman si Atchon. Hindi yan, ate. Siyempre, kung may non-renewable energy, merong renewable energy. At, hindi mo alam, ate ko? Hindi pa alam. Explain mo. Malalaman natin. Kaya ako ba? Ang ano ko dito is, maswerte ang Pilipinas dahil mayaman tayo sa natural resources. Oh, yun. Pero, War. ang nakakalungkot dito, hindi pa tayo ganon ka-innovate with regards sa paggamit ng renewable energy. Tama. For example na lang dito, we have the solar. Alam naman natin na ang solar is para makatipid tayo ng kuryente. Especially, di ba minsan pag naglalakad tayo dyan, makikita natin yung mga solar nasa bubungan. Kasi tingin niyo bakit nasa bubungan? At example ay yung Ameriat Habubungan. Siyempre, because of the sunlight ko ng Oo, tama. Kaya nagkakaroon ng energy. Sunlight ba? Ang solar. Gawa ng sunlight. Yes. The heat of the sun produces the energy. And also yung mga wind. Oh, Of course, yeah. mga wind. Yes, sa Ilocos. It's And also of course, yung mga hydrothermal natin. Yan. ang mga Sa falls. mga talon, yes. Yan. Talaga malaking tulong. Kung baga kung titignan natin na we are lucky na nasa Pilipinas tayo, na mayaman tayo sa iba't ibang natural resources. But ang nakakalungkot na dito, sabi ko, hindi pa tayo ganun mulat sa pag-innovate or para kilalanin. Una na. Wait mo tama. Para kilalanin yung mga ganong sangay. And yun nga yung advantage nun. And also, I want to add sa advantage is, ang mga renewable energy is also helps our health. Kasi mag-anti-pollution, air pollution Ay, tayo. tama. Di ba mawawala na yung mga usok-usok sa ganyan-ganyan. Especially dito sa atin, no, sa Laguna. Talagang napakadami dito sa atin. Dami. Oo, di ba? May falls sa Pagsanhan, di ba? Diyan sa Pagsalan, sa Mahayra. Bago ka pumunta dito, mag-charge ka muna sa falls. Bakit hindi? Hindi ko wala na siya. So yun, talagang dapat i-maximize lang natin kung ano yung meron tayo. And of course, magkaroon tayo ng vision na it's for the betterment of all. Ayun, Hindi lang kailangan na para sa mag-transition. pansarili nating kagustuhan. In conclusion, yung disadvantages Yes, yung disadvantages naman ng renewable energy is high cost talaga. Oo. Ay, ayun lang. Pero yung high cost naman na yun sa una lang yun. Worth After no, syempre, di siya naging high cost. Mag-avail ka pa lang kasi. Yes, kung paano mo siya itatayo, saan mo siya bibilan. And of course, since nasa modern technology na nga tayo, sobrang mamahal na talaga nun. Pero aside from that, sa una lang naman yung malaking gastos. Oo. After nun, di ba, mababawi natin yung kasi, like for example nga sa solar, Yeah. magiging sobrang mura na lang ng kuryente natin. Oo. Di ba? And mawalan man tayo ng kuryente or maputulan May na. alternative. Sure If na may meron. solar, na meron pa rin. Kaya napaka-helpful ng mga solar sa mga Yeah, nasa bundok oo, na mga totoo. kababayan natin. No? Kasi kahit walang ilaw, Diba? because of solar and other renewable resources, Tama. nakakamumuhay sila kung ano meron tayo dito. In short, yung dalawang energy na yun talaga namang nagsasalpukan. Oo, banggaan. Makakinabangan pa rin naman. Of course. Kaya lang ano talaga. In different ways. Yes. Totoo. Okay, so dagdag ko lang kay Ron, pero ano na lang muna. Okay, so add natin sa renewable resources. Since sabi nga ni Ron na tayo, ang Philippines is mayaman talaga tayo sa natural resources. We're very lucky dahil kaya natin mag-produce ng mga renewable resources. So, syempre, yung renewable resources, may mga benefits yan sa ating mga gagamit. Una, Kami yan natin. first is parang ako, Ano? malinis. Okay. So, malinis and makakalikasan since yung energy, yung sources nga ng energy natin is from sunlight,
from water, di ba? And of course, akma yung location ng renewable resources dito sa Philippines dahil tayo, yung bansa natin is, meron tayo yung tropical yung ano natin, weather natin. Which is napakaganda naman. Kasi Totoo. nga, hindi tulad sa iba sobrang lamig. Yes. Sa iba naman Sa atin sobrang balance init. lang talaga mainit ngayon, baka mamaya lalo may ulit. Yes. Ang pangit lang sa atin, no, yung parang sa Ayan, totoo na yan. ay yung climate change. Ay, yes. Masyadong sobrang init yun, maya-maya. Biglang lakas ang ulan. Yes, tama. Ayun, kaya ayun, yung mga benefits na makukuha natin sa renewable resources. And aside from that, syempre mas mura nga yung magiging gastusin natin sa kuryente kapag meron tayo ng renewable resources. Ano, yung may mga nakukuhanan tayo ng natural resources dito sa bansa natin. And meron ding mga challenges. Diyan. May mga challenges. Grabe ka na, 2026! Okay. So yung unang challenge is, kagaya nga na sinabi ni Charles, mahal yung paunang gastos. Totoo. 'Di ba? Kasi syempre, ang mahal ng mga panels na ikakabit natin, mahal talaga siya. Though makukuha natin ng maliit na halaga lang yung kuryente natin pagtagal, pero kailangan mag-take risk tayo, gumastos tayo ng malaki. Oo. 'Di ba? Kagaya nung alam niyo yung ano, yung parang naging issue siya ngayon dito sa Laguna, yung Kalayaan to Wind Power. Di ba, te? Dito yun. Usapan yan. Dito sa Paite and sa Kalayaan. Oh. 'Di ba? Para kasing, if I'm not mistaken, nasa 10 billion pesos yung gagastusin. So, ayun, aside from that, malaking gagastusin. Pangalawa sa challenge is, may maapektuhang lupa. 'Di ba? Kaya may mga nagrarally na wag ituloy yung wind tower to, nasa Kalayaan to yung wind tower natin. Dahil nga, ayun, bukod sa mahal, is may maapektuhan talagang lupa na ayaw ng mga tao na maapektuhan yung lupain nila. Syempre sa tao pa din yun. Ayun. And, meron pa tayo. Okay. Ang sunod is, ayun nga, issue sa lupa at lokasyon. And, hindi pa laging available yung supply ng renewable resources. Kagaya nga nun, kunwari, yung sa mga mamahalin nga since yung gamit natin sa pagpapatay ng renewable resources, hindi naman laging may gamit sa pagpapatayo. Kulang pa din. Sabi nyo nga, di ba, nag-import pa rin tayo ng mga gamit sa, ayun. Mas mahal pa Di rin. ba? Oo. Kaya ayun, yun yung mga challenges na maaaring makuha natin sa mga renewable resources. And yun, proceed naman tayo sa since nasa modern technology na tayo, of course, nandiyan na yung mga talagang mga emerging technologies when it comes to mga renewable resources. And then, nabanggit yun na kanina, yung mga solar, yung mga windmills, talagang ano siya, di ba, work of technology siya, work of art siya, no? Sabi yun, karagdagan lang natin dun sa issue nga, dun sa ipapatayong windmill, no? Another na challenge or yung problema doon is yung maapektuhan yung environment doon. Kasi nga, since yung pinakang tatayuan doon ay parang almost mga kabundukan kasi doon sa Paite, Kalayaan, you know? So, sa inyo ba? Sa inyong sariling opinion, sa tingin nyo, is it helpful or ano sa tingin nyo pwede nating gawin sa part na yun? Ikaw ba, Ash? Ikaw ba? Para sa akin, as an, may voice naman ako eh. Feeling ko magagawa ko lang doon is, yun nga, to express my voice, to expound everything, everyone, kung ano ba yung kailangan dapat mangyari. Since wala naman akong kakayahan pa yun, I don't have the power. As ako lang, sarili ko lang. Parang- Magpakit na lang ako. Tayo. Tama kayo. Para siguro maging maging knowledgeable din yung ibang tao. Kasi Tama. i-present yung proposal Oo. ng government or sino mang may handle nung project na yan para maintindihan ng mga bawat tao. Of course, kasi baka mamaya nami-misinterpret Totoo. lang pala. Which is maganda naman, pinondohan talaga. Totoo. Pinlano talaga ng maigi. At alam nilang makakatulong sa lahat ng tao na naandun. Pero since nasa isip man ng mga tao doon ay yung maapektuhan lang yung pinakalupa nila. Mm-mm. So,
kahit sino naman magiging close yung Yes. mind, di ba? Sa mga ganung bagay. Especially, sila yung pinaka-main maapektuhan pagdating sa pagpapatayo. No? Ikaw naman, Ron, sa tingin mo, ano yung mga opinion mo or something na sabi Ako mo sa regarding totoo that? lang, nalilito talaga. Okay. Hindi, kasi yung mind natin na kung itayo yun, there is a chance na ma-adapt na natin yung ganong ginagawa nila na magkaroon ng mga video talaga na parang malesen na nga yung air pollution na dito sa atin. Kaya yung thinking ko, 50-50. Kasi sabi ko, pag naitayo yun, may innovate ng Philippines. Or I mean, mag-i-start ng innovation talaga ng technology here in the Philippines. Pero at some point, iniisip ko rin, paano nga yung mga nakatira doon? Paano yung environment? Yung kakalbuing mga puno? Hindi ka, di ba gaya ngayon sa atin, konting ulan lang, bumabaha. Sobra. What if pa kung kalbuhin pa yung puno sa Kalayaan or sa Paite? Kaya yung mind ko, 50-50. Kaya kung sino po nag-propose nun, kausapin niyo po ako. Kasi ako mag-approach me. Yun. 50-50 talaga ako. It is good or bad to the community. Oo, pero yun, Kaya sabi ko nga, importante talaga na pag-aralan. Na talagang dapat malaman natin kung ano talaga yung gusto nilang mangyari sa pagpapatayo. Kasi nakakalungkot din isipin na minsan yung mga project na yan, hindi natin alam ilang porsyento doon or malaki pang percent doon is binubulsa nila. Yun nga na talaga namang, minsan kasi merong mga nasa pwesto na talagang gusto na lang nila magpatayo or magpagawa ng kung ano-ano ng mga proyekto. Kasi nga, For their own sake. yes, for their own sake. Kasi minsan alam nila na meron silang mga Porsyento. May porsyento. Which is the main issue sa atin ngayon. No? Tulad nga ng mga nangyari ngayon sa mga Blood control. Tama. Number 1 talaga ang corruption. Corruption So, talaga. yun, parang lahat naman talaga posible. Wala namang imposible. Basta andun ka sa goal mo na makatulong sa mas marami pang tao. Ayun, let's use our Intentions. technology in the best way we can. Yeah! Take away sagad. Wala pa lang Agad, Kasi diba, yung mga technology, nandito yan para mas tulungan tayo, mas padali yung buhay natin, hindi para makasakit or maka-apekto in negative way sa maraming tao. So yun, magtayo tayo ng mga bagay na makakatulong. But basta make sure na hindi rin maapektuhan negatively Surroundings, yes. yung mga nasa paligid. Oo, negative. Dapat mas mangibabaw yung positive kaysa sa negative na effects Yes. sa ating environment and the Yes. people around the environment. And syempre mga ate. Napagod kasi mag-explore sa ating Start explore. Anyway. Syempre, ayun na nga, at mga ate ko, na-topic na natin yung, di ba, nalaman nyo na, mga ka-ate ko dyan, yung renewable and non-renewable. Syempre, bibigyan ko kayo ng tips. Ako nga natutunan ko pagkakabit ng tips sa aking tips. Alam ko rin yung tips kung paano makatikipid sa kuryente. Kailangan natin Siyempre, yan. di ba, nabanggit niyo mga ate, unang-una, kailangan niyo gumasa sa malaki. Alam niyo ba yung mga appliances na may inverter? Yes. Diba? Inverter. Sobrang napakatipid nun kasi, masakit sa bulsa sa una. Talagang napakasakit niya kasi ang mahal. Ang mahal niya. Pero, pag tumagal, marirealize mo na mas makakatipid ka. In long term. Yes, Long in term lifetime na siya, guys, ha. Hindi, wag niyo isipin yung ganung kalaking gastos kasi kung hindi niyo gagawin yun or hindi kayo mag-i-invest sa ganung appliances, ay mahihirapan kayo, lalo na kapag ka sa araw-araw. Ayun yung unang-una. At pangalawa, mga ate, syempre, manggagaling naman sa atin yung mga maliliit nating kilos lang. Magmumula sa atin yun. Kasi hindi naman lahat kaya small bumili. things, small moves matter. Wow! Hindi, tama yun. No? Kasi Oo. lahat naman tayo, hindi tayo lahat capable bumili ng mga ganung bagay. Yes. Like yung mga inverter. Hindi tayo nepo baby. Yes. Kaya kung kayo ay hindi nyo kaya gawin ng parang gumawa na lang kayo ng mga bagay na makakatulong sa inyo at makakatipid. For example, Ayan. kung kayo aalis ng bahay, mag-unplug naman po kayo ng saksak. At syempre, bukod sa makakatipid sa kuryente, iwas Sunog! sunog! Ang
ang gagaling ng mga ate ko. And, pangalawa, pagka naman maaga, huwag na po tayo magbukas ng ilaw. Dahil meron naman po tayong natural light sa labas. Diba? Pasok na pasok po yan sa ating renewable na mga natural resources. Mga ate ko tayo. Yes, Diba? tama. At syempre, huling-huli, hindi naman dapat tayo aasa sa mga appliances, aasa sa mga ginagamit dahil nasa mismo sarili po natin magsisimula kung Yes. paano po tayo makakatipid at kung paano po tayo aangat sa buhay, mga ate ko. Tama. Kasi wala namang iba't ibang kikilos kundi tayo lang. Hindi naman basta kikilos yung environment para bigyan tayo ng mga energy resources. So, tayo nasa atin pa rin. Nasa atin pa rin yung kilos, nasa atin pa rin yung kamay. Kung anong kalalagyan ng mundo natin. Yes. Yung kamay. Gusto ko lang i-add na banggit kasi ni Kyla yung pag-unplug ng mga appliances sa ating mga bahay. Ay, na-unplug ate. Kasi I realize na ang Pilipinas araw-araw may sunog. Saan mong sunog? Bakit? May mga BFP Siya ako dati sa kanya nagre-report. Ang BFP. Nanonood ako ng balita. Importante. Dahil tayo ay Broadcaster ng bayan. ngayon Ay lumalaban. Broadcaster ng bayan. Ngayon ay lumalaban. Ayan nga, na parang especially sa Manila, dikit-dikit ang bahay. Nagkakaroon lalo yung jumper. Ayun, yung pag-ano ng mga energy. Na parang dun talaga nagsastart yung sunog hanggang sa matupok ang isang bahay, isang buong barangay. Hindi nakakalungkot lang kasi na. Remind ulit namin kayo, yung sinabi ni Kyla, na always unplug yung mga nakasaksak sa bahay niyo pag aalis kayo ng bahay. Yes. Tama. So, Paano, ano naman, may question ako para sa inyo. Ayoko niya. Dahil, yun. may question ako, number one question ko sa inyo. Since napag-usapan na natin yung mga energy resources, yung non-renewable, renewable, ano kaya sa tingin ninyo yung pinaka-importante para sa susunod na dekada? 10 years yun, ha? Go. Ate Shona. For me, renewable energy yung topic. Kasi nga, paulit-ulit ko nang nababanggit na we are lucky that we are living here in the Philippines na kung saan is nasa tabi na natin yung mga resources na dapat natin gamitin. Ang kailangan lang natin gawin is to research, to study kung ano nga ba yung proper way na para magkaroon ng improvement with regards sa ating mga energy. Wow. Sa akin naman, sumasangayon ako kayo sa renewable resources. Napaka-importante no kasi hindi na natin kailangan pang gumastos doon. Kasi, kumbaga, nandiyan na yan eh. Hindi na natin kailangan pang gumastos ng sobrang laki. Pero at the same time, of course, napakalaking tulong rin naman ng mga non-renewable. Kasi, hindi naman din sasapat ng basta-basta yung renewable lang. So, the best way we can is, of course, yung balance. Sa lahat naman ng bagay, dapat andun na tayo sa gitna. Andun na tayo sa balance. Kasi, once na balance natin pareho yun, magiging maganda yung epekto nun, in general. No? Ay, yung mga kaate ko. Ako, te, papangatlo ako sa renewable. Kasi alam mo, ate, kasi yung mga gamit na yan, hindi yan panghabang buhay. May pwede yan masira, pero ang renewable, natural yan. Kaya mo hanapin yan kahit saan, kaya mo kuhanin yan anytime, anywhere. Ang gagawin mo lang, yung sinabi nga ni Ate Chona na pag-aaralan mo. Kasi nga, hindi naman, kahit ba ikaw ordinaryong tao, may pera ka pa pambili ng biglaang ganyan. Siyempre, ang renewable,
no choice ka. No choice ka. No choice ka. No choice ka, pero meron kang gagamitin. Kasi may natural resources tayo sa renewable. And then, on the other hand din naman kasi once na pinagpatuloy pa natin yung paggamit ng nagagalit ako. Wala. Ate mo, Ayan, ang non-renewable natin. Ayun tayo niyo. Yun nga, di ba sabi ko kanina, nakaka-apekto siya sa climate change natin. As of now, di ba, sabi nga sa study, di ba, 7 to 80% na doon ang ginagamit natin is fossil fuel. Kaya nga, 30% na lang yung ano. Nakaka-alarma din. Nakaka-alarma, actually. Di ba, Ate Ed? Yes. Okay, so plus one ako sa renewable. Kasi, ayun, sabi nga, since nasa Philippines tayo, sobrang swerte talaga natin sa weather na meron tayo, no? Kasi, andyan na yung mga sources ng renewable energies. 'Di ba? Mayaman tayo sa, yung sa yamang tubig, yes, sa sunlight, 'di ba? And, add ko lang din sa government natin to be mindful kapag magpapatayo sila ng mga kagaya nga ng windmill, yes, be mindful. Isipin natin kung marami ba tayong Pilipinong mababangga ang hanap buhay, 'di ba? May masisira ba natin ng sobra yung kalikasan para lang Sa mga ganyan, no? Yung mga nasa kabundukan natin, mga kababayan. Kasi hindi naman ganun kalalaki yung Source of opportunity income. na nasa kanila. Yung almost yung mga trabaho nila doon, more on farming, more on mga ganun, no? So, yun nga, less opportunity. So magitan nun kung ganun man yung mangyayari niya, masisipin natin pa rin yung mga, kung mawala man yung opportunity nila doon dahil nga sa pagkatayo, let's make sure na mabibigyan pa natin sila ng other path. Of Yeah. course. Agree. Sobrang helpful nga mga ate. Totoo, ate. So, dahil yun na, yung mga life-changing insights ng ating mga kaate. Naway, nabigyan namin kayo ng mga knowledge na sadyang talagang mai-input niyo sa inyong mga minds na Yes, para ma'am. maging mindful lang tayo. Yung bawat isa sa atin, hindi lang kami, hindi lang kayo, lahat tayo. Yes, mga kaate. And yun nga, no, like what we've said before, let's maximize kung ano yung meron tayo. Let's use it in a positive way, not just for ourselves, but also for the betterment of all. yes, hashtag be mindful. Yes. And That- yes, go for it. Ayun nga. Since we are mindful, we have to remind themselves natin na energy determines our future. Yes. Love that. So you should choose wisely and act wisely. Hindi lang sa boto yun natin. Hindi lang sa boto. Tama. Actually, connected siya. Diba? Government, how it affects yung ating energy resources. Kasi sila rin, syempre, ang nag-handle. Yes, Voice, mga may kaate. power. Ang lahat. Your vote is important. So choose wisely for our energy Yes. Sa resources. lahat ng bagay dapat wise tayo. yes. Tama naman tayo dyan. May mga karagdagan pa ba kayo mga Wala ate? naman. Wala na mga ate. Naubos na lang natin. And that's all for today, mga kaate. Yes, naway na po nabusog namin kayo ng impormasyon ngayong araw tungkol sa energy resources. Once again, this is our first episode of our podcast entitled Energy and Vlog. Kami ulit ang inyong mga kaate! See you our next episode! Bye, Sir Bye! Jeffy. Love you. Happy New Year! Happy New Year! Happy 2026!朝の電車ぎゅっと押し込むまるでイワシかね笑っちゃうスマホでレコ動画涙目笑顔のエクササイズ健康かなコンビニの前コーヒー片手ウインクしちゃったまたやっちゃったおしゃれなパンダのパンツ姿ビジネスマンも驚くね今日
味わおうランチタイムはサンドイッチパーティー2つはもちろんジャムとチーズテー